Ang utos mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, locate all Filipinos in Israel. May mga reports kasi mga kababayan na ang sabi kasama yung ilang mga kababayan natin ang nabihag. Ang bihag mga kababayan ng Hamas. Ayan po mga kababayan ang mga latest na balita. Kaya yan po ang utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Locate all Filipinos in Israel. So yun mga kababayan. But before ko ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. The land of fear. Ang Israel mga kababayan ay pinsan natin po ang Israel. At dahil po mga kababayan sa nangyari sa Israel, kung saan sabi sa latest report, more than 700 na po yung namatay sa paglusob po ng mga Hamas. And the Philippines condemns deadly attacks in Israel. So tama po yung ating posisyon. Aligned with the position of the nations of the world. Kahit yung United Nations, yung Amerika, yung European Union, nagpalabas na rin po ng condemnation immediately after na isagawa po yung matinding pag-atake in years. Pinaka-seryoso po ito. Sabi ng Israel, kill all terrorists. Israel vows Gaza purge of Hamas attackers. Yan po ang mga balita ngayon. Napakatindi. Death and destruction in Israel in Gaza following surprise attack by Hamas. Kahindik-hindik na mga scenes mga kababayan in Israel right now. Harrowing scenes in Israel. Yan po mga bangkay po yon. Mga bangkay po siya. Makikita po ninyo ang destruction sa paligid. Yan po ang mga ruins of war, mga kababayan, mga buildings after yung mga bombardment na ginawa ng mga warplanes ng Israel. Yan po mga taong nagsisipagtakas. Yan po mga kababayan, kahit ano na lang na kanilang pwedeng masakyan. Matinding devastation po. Gaza on fire mga kababayan. Ayan po. Para ng impyerno mga kababayan sa Israel ngayon. Ruins everywhere mga kababayan. Total chaos. Yan nagliliparan ng mga rockets. So this photo show fear, death and destruction in battle scenes from Israel in the Gaza Strip. Yan po mga kababayan. Israel warns of long difficult war versus Hamas. Sabi dyan mga kababayan sa balita. So ang utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos, locate all Filipinos in Israel. Ayan po, hanapin yan ninyo lahat at para masiguro ang kanilang kaligtasan. So yung ating gobyerno mga kababayan, bumuo na ng task force para i-verify yung mga reports na kasama yung mga Pinoy sa mga kinidnap ng mga Hamas. So sabi rito, President Marcos ordered the Department of Migrant Workers na hanapin ang lahat ng mga Filipinos na naninirahan sa Israel mga kababayan, kung saan yung ginawang pag-atake ng Hamas noong Sabado nag-trigger po ng airstrikes galing po sa Air Force ng Israel sa Gaza Strip. So sabi diyan sa balita, Hamas launched a massive surprise attack at daybreak Saturday, firing thousands of rockets. 7,500 rockets po yung ipinaulan ng Hamas sa Israel, killing residents and taking hostages.
The attack sa mga kababayan, sabi dito sa balita, prompted Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to declare war on Hamas, ordering airstrikes that killed hundreds in Gaza Strip, a Palestinian enclave po. So sabi po ni Presidential Communications Secretary Chiloy Garafil, yung ating gobyerno is closely coordinating with the Philippine Embassy doon po sa Tel Aviv at saka sa Migrant Workers Office para siguruhin ang kaligtasan and the welfare ng ating mga kababayang Filipino na nagtatrabaho po doon. Sabi po ni Garafil, yung DMW, Department of Migrant Workers, nagbukas na rin po ng hotline and several Viber and WhatsApp hotline numbers that will accept calls and queries from our OFWs and the Filipino community na nangangailangan po ng tulong ng ating gobyerno. After na ipinag-utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hanapin na niya ninyo lahat, ilocate ninyo lahat ng ating mga kababayan doon sa sa Israel after the attacks ng Hamas. The palace also said that the order from the president also covers workers' families affected by the war. Sabi po ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na yung kanyang agency is already checking on Filipino workers in Israel, especially doon sa mga lugar na malapit sa Gaza Strip at saka sa mga lugar kung saan matindi po ang labanan between the Israeli forces at ng Hamas. Sa press conference po through Zoom kahapon, sinabi po ni Israeli Ambassador Ilan Flash na yung ating embassy doon, mga kababayan sa Israel, we're still verifying reports that Filipinos were among those kidnapped by Hamas militants. So ibig sabihin, hindi pa man po sigurado kung may mga nadamay ba sa mga kinidnap ng mga Hamas sa ating mga kababayang Filipino. So sabi dyan, in a statement, the DFA said, yung ating embassy doon sa Tel Aviv is verifying unconfirmed reports that 22 foreign workers from the Philippines and Thailand were killed and another 7 kidnapped by Hamas militants. Ayan po, mga kababayan, ang makikita natin na nagsisipagliparan ng mga rockets po siya. Ganyan siya itsura sa gabi, mga kababayan. May nag-message nga sa atin, mga nanonood, mga kababayan, sa ating mga OFW dyan sa Israel. Ang sabi nila, lahat sila ngayon nasa underground shelters. Hindi sila makalabas. Matindi po ang distractions ng bombardment na ginagawa, mga kababayan, ng Israeli warplanes. Ngayon, just like other countries, tulad ng Amerika, European Union, saka United Nations, nagpalabas na rin po ng statement yung ating bansa through the Department of Foreign Affairs, condemning the surprise attacks na ginawa ng Hamas militant sa Israel. Ayan po, mga kababayan, ang balita. Sabi diyan, the Philippines condemned Sunday the multi-pronged surprise attacks in Israel that killed hundreds, including civilians. Sa statement, mga kababayan, na pinalabas ng Office of President Ferdinand Bongbong Marcos, ang Pangulo po ay nagpalabas na rin ng deepest sympathies and condolences doon sa mga namatayan sa matinding labanan, mga kababayan, between the Israeli forces saka ng Hamas militants. So sabi dyan, mga kababayan, the Philippines condemns the attack especially against civilian populations. The Office of the President said. So sabi rito, the Office of the President added that the Philippines understands the right of states to self-defense in light of external aggression
as recognized in the United Nations Charter. So ano anya Mr. Maravillas, tama ba yung posisyon ng ating gobyerno? Tama po, mga kababayan. Kasi po, tama naman na kontrahin natin yung violence. Any form of violence sa established government, mga kababayan. And we have to side with Israel, mga kababayan, as a friend. At hindi lang po bilang isang kaibigan. Ang Israel po ay ating pinsan. At sabi mga kababayan sa Bible, God will bless those who bless Him. Bless Israel. Alam ba ninyo mga kababayan na ganon? Sabi dyan mga kababayan sa Genesis 12:3, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Yan po ang promise ng ating Panginoon. May kaakibat na blessing po ang mga bansa, mga tao sa bansa na sumusuporta po sa bansang Israel. At may kaakibat na sumpa doon mga kababayan sa mga bansa at mga tao na sinusumpa mga kababayan ang Israel, the apple of the eye of God. Ganon mga kababayan. So the promise of Abraham passed on to Israel as well. So God is going to bless those who bless Abraham, which means He is going to bless those who bless Israel. Kaya mga kababayan, sabi ko nga, many times, kung mayroong mga bansa, kung mayroon man pong bansa na dapat talagang gawin nating close na kaibigan, yan po ang bansang Israel. Sabi ko nga, gawin nating consultant sa pagpapalakas ng ating modernization ng ating armed forces, ng ating defense. Paturo dapat yung ating mga sundalo. Doon tayo magpadala ng mga sundalo. Huwag sa China. Padala tayo sa China po. Ayun, yung mga sundalo po natin, yung mga pinadala para mag-aral doon sa Beijing Military Academy, baka maging sympathetic na sa China. Di po ba? So ipanalangin din natin mga kababayan na sana hindi po ito mahulog sa sa mas malala na sigalot at mauwi sa mas na malawakang giyera in the Middle East. Lalo na sana hindi po ito mauwi sa World War III. Yun ang ating panalangin mga kababayan. Yun man lang po mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po? O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.